The propaganda movement, key figures in their works. The propaganda movement was a period of intellectual and political awakening in the Philippines. Through writings, these figures advocated for social and political reforms during the Spanish colonial era. This presentation will introduce you to three prominent figures of the propaganda movement and their contributions to the Filipino struggle. First is Mariano Ponce. Siya ay isang Pilipino manggagamot na naging pinuno ng kilusang propaganda na hinimok na magrevolusyon ng Pilipinas laban sa mga Kastila noong 1896. Nakilala siya bilang propagandista, manunulat, manggagamot at tanyag na reformista sa panahon ng propaganda. Pinamatnubutan niya ang pahayagang La Solidaridad at aktibong kasapi ng asosasyon. Bilang manunulat, siya ay nakasulat ng mga aktang pampanitikan sa wikang Kastila, Tagalog at Ingles. Bilang tagapag-ambag sa panitikang Pilipino mula sa kanyang panulat, ang Alamat ng Bulacan, isang katipunan ng mga alamat, mga kwentong bayan sa lalawigan ng Bulacan, ang pagbugot kay Longinus, isang tulang itinanghal sa liwasang bayan ng Malolos, ang panitikan ng kilusang propaganda, ang makasaysayang pag-aaral tungkol sa Pilipinas at marami pang iba. Si Mariano Ponce ay isang kilalang personalidad sa kilusang propaganda. Siya ay nagsilbing editor-in-chief, biograpo at mananaliksik na gumamit ng mga alias tulad ng Tikbalang, Kalipulako at Nani. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, nagbigay si Ponce ng malalim na pag-unawa sa mga isyu ng lipunan, kultura at politika ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismo. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa bayan at kanyang pangarap na makamit ang kalayaan at pag-unlad ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay madalas na tumatalakay sa kahalagahan ng edukasyon, pakikibaka ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng Espanya at pangangailangan ng reformang panlipunan. Ang kanyang mga obra ay kinabibilangan ng mga sulatin at naglalayong magbigay ng kaalaman at pag-unawa sa mga Pilipino tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, nagbigay si Ponce ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipino na naglalayong makamit ang kalayaan at pag-unlad. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa mga isyu ng lipunan at kultura ng Pilipinas at ang kanyang pangarap ay makamit ang pag-unlad at kalayaan ng bayan. Ponce's works, a literary legacy. First is Mga Alamat ng Bulacan. This collection of legends and folklores from his native Bulacan showcase the rich cultural heritage of the Philippines. Mga Alamat ng Bulacan. Isang koleksyon ng mga alamat at kwentong bayan mula sa kanyang tinubuang Bulacan, sa kanyang pinagmulang bayan, na nagpapakita ng mayamang pamana ng kultura ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, nagbigay si Ponce ng pagkakataon sa mga Pilipino na makilala ang kanilang mga ugat at tradisyon na pinagmulan. Second is Pagpugot kay Longinus. This play, staged in the Plaza of Malolos, Bulacan, provided a platform for social commentary and political critique. Pagpugot kay Longinus, isang dula na tinanghal sa plaza ng Malolos, Bulacan na nagbigay ng plataforma para sa mga komentaryo sa lipunan at kritika sa politika. Sa dula na ito, nagpakita si Ponce ng kanyang kakayahang gumamit ng sining upang magbigay ng mensahe tungkol sa mga isyu ng lipunan. Third is Sobre Filipinos. This work delved into the complexities of Filipino identity and the realities of life under the Spanish rule. Sobre Filipinos. Isang akda nagtatalakay sa mga komplikasyon ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino at realidad ng buhay sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Sa akdang ito, nagbigay si Ponce ng malalim na pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo. And the last one is ang mga Pilipino sa Indochina. Ponce explored the experiences of Filipinos in Indochina.
highlighting their struggles and contributions. Ang mga Pilipino sa Indochina, isang akda na naglalarawan sa mga karanasan ng mga Pilipino sa Indochina na nagbibigay diin sa kanilang mga pakikibaka at kontribusyon. Sa pamamagitan nito, nagbigay si Ponce ng pagkakataon sa mga Pilipino na makilala ang kanilang mga kababayan na nagtatrabaho at namumuhay sa ibang bansa. Ang mga akda ni Mariano Ponce ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa mga isyu ng lipunan, kultura at politika ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismo. Ang kanyang mga sulatin ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga Pilipino na naglalayong makamit ang kalayaan at pag-unlad. Alejandro Paterno, pinanganak noong February 27, 1857 at namatay noong April 26, 1911 sa edad na 54. Yun po. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila at nagkapit ng karangalan sa kanyang pagtatapos. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Universidad de Salamanca at dito niya nakuha ang kursong Filosofiya at Teknolohiya. Pagkatapos ay lumipat siya sa Universidad ng Central Madrid na kung saan naman ay nagtapos siya sa pagkadalubhasa sa batas noong 1880. Siya ay tinagurian tagapamagitan ng Pilipino at Kastila upang makamit ang mapayapang pagkikitungo sa mga Kastila. Siya ay isa sa mga Pilipinong propagandista sa Espanya noong 1882 na pagtagumpayan niyang maalis ang monopolyo sa tabako sa bansang Pilipinas. Siya po ay isang Pilipinong propagandista sa Espanya. Noong 1882 na pagtagumpayan niyang maalis ang monopolyo sa tabako sa bansang Pilipinas. Bilang makata, siya ang kauna-unahang Pilipino na sumulat ng isang opera sa wikang Pilipino sa Sandugong Panaginip. Nilikha rin niya ang mga aklat na tula na Sampaguita e Poesias Varias at Poesias Liricas e Dramaticas. Noong himagsikan, siya ay sumanib kung kaya isa sa naging prominenteng tao noong ihayag ang unang Republika ng Pilipinas. Siya ay hinirang na Pangulo ng Kongreso sa Malolos noong September 15, 1898. Siya ang namumuno sa tuwing magkakaroon ng pagpupulong at palagi niyang pinapairal ang mapayapang diplomasya upang magkaroon ng maayos na pag-uusap sa iba't ibang partido pampolitika. Nang bumagsak sa kamay ng mga kaaway ang Malolos, iminungkahi ni Paterno ang pakikipagsundo ng mga Pilipino at Amerikano. Nagsagawa din siya ng 2 araw ng kapistahan, Hulyo 28 at Hulyo 29, na kung saan ay isa sa mga pangunahing pandangal ay si General Arthur MacArthur at ilang opisyal ng Top Commission. Subalit ikinagagalit ng mga Amerikano ang pagbabandera sa larawan ni Presidente Aguinaldo at ipinakumpiska ang mga ito. Si Pedro Paterno ay nahalal na kinatawan ng unang distrito ng Laguna para sa unang asemble ng Pilipinas noong October 16, 1907. Siya ay namatay sa edad na 53 noong March 11, 1911 sa sakit na kolera. Ninay is the first social novel in Spanish by a Filipino. Ninay tackled themes of love and social class and the complexities of Filipino life under Spanish rule. Ang Ninay po ay isang nobela na sinulat ni Pedro Paterno, isang Pilipinong manunulat at pambansang bayani. Ito ay unang nilathala noong 1885 at itinuring na isa sa mga unang nobela sa wikang Tagalog. Ang nobela na ito ay tumatalakay sa buhay ng isang batang babae na nagngangalang Ninay, na lumaki sa isang maliit na bayan sa Pilipinas at ito ay sumusunod sa kanyang mga karanasan sa pag-ibig at pakibaka sa buhay. Ang Ninay ay mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay nagbibigay liwanag sa mga kondisyon ng buhay sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ito rin ay nagpapakita ng mga tradisyon, kultura at mga kaugalian ng mga Pilipino noong panahon na iyon. Bilang isang mahalagang akda sa literatura ng Pilipinas, ang Ninay ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan ng mga estudyante at ng mga manunulat hanggang ngayon.
Ami Madre. This heartfelt tribute to his mother underscored the importance of family and material love in Filipino society. Ang Ami Madre po ay inilathala ni Padre Paterno noong 1882. Isang tula na naglalaman ng mga ng damdamin at pagmamahal, paggalang ng Makata para sa kanyang ina. Sa tula ay nilalarawan niya ang sakripisyo at paggalang ng kanyang ina na nagbigay sa kanya ng inspirasyon at lakas. Ang pangunahing mensahe ng tula ay hindi matutumbasan ng pagmamahal ng isang ina at ang kanyang mahalagang papel sa buhay ng isang tao. Ipinapakita ng Makata ang kanyang pagpapahalaga at pagpasalamat sa mga sakripisyo ng kanyang ina sa kabila ng pagsubok sa buhay. Sampaguita Eposias Barrias. This collection of poems showcase Paterno's literary skills and his deep appreciation for Filipino culture. Ang Sampaguita Eposias Barrias po ay isang koleksyon ng mga tula at mga akda sa panitikan na isinulat ni Pedro Paterno noong 1880. Ang koleksyon ay naglalaman ng mga tula na sumasaklaw sa iba't ibang tema tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Ang mga tula na ito ay sinulat sa iba't ibang estilo at anyo na nagpapakita ng kagalingan niya sa paggamit ng wika at pagbuo ng mga imahe. Jose Mapanganiban was a Filipino writer, journalist, and activist. He is known for his work that depict the condition of the Philippines during the Spanish and American colonial period. Panganiban was born on February 1, 1863 in Manalin, Pampanga. He studied at Colegio de San Juan de Letran and Universidad de Santo Tomas. Panganiban worked as a journalist and writer for publications such as La Solidaridad and El Renacimiento. He showed for his love in his country and his fellow Filipinos through his writing. Panganiban was captured by the Spanish and executed on August 19, 1892 in Jolo, Sulu. His death inspired Filipinos to fight for their freedom. Jose Mapanaligan is considered one of the heroes of the Philippines, and his work and ideas continue to inspire Filipinos to this day. The Lupang Tinubuan. Lupang Tinubuan is a patriotic essay written by Jose Mapanaligan. In this essay, Panganiban expresses deep love and affection for his native land, the Philippines. He described the beauty of the country, its rich natural sources, and the resilience of its people. Ang Aking Buhay. Ang Aking Buhay is an autobiographical account of Panganiban life experience. In this essay, Panganiban shared his personal struggle, triumphs, and lessons learned throughout his life. He reflects on his childhood education and career as a writer and activist. Soplano de Estudio. Soplano de Estudio is an essay outlining Panganiban's approach to education and personal development. In this essay, Panganiban emphasized the importance of self-study, critical thinking, and intellectual curiosity. He shared his own study habits, reading lists, and research methods. El Pensamiento. El Pensamiento is a philosophical essay exploring Panganiban's ideas on various topics, including freedom, justice, and nationalism. In this essay, Panganiban reflects on the human condition, social inequality, and the struggle for independence. He argued for the importance of critical thinking, moral courage, and collective action in achieving social change. The lasting impact of the propaganda movement. The works of Mariano Ponce, Pedro Paterno, and Jose Panganiban, along with other prominent figures of the propaganda movement, played a crucial role in shaping Filipino identity and contributing to the eventual Philippine Revolution. Their writings raised awareness of the injustices faced by Filipinos under Spanish rule and inspired generations to fight for independence and social justice.